Paano nga ba maging consistent profitable trader dito sa forex trading? Yan ang pag-uusapan natin sa video na to. Kaya kung ready ka na, let's go! Hey guys, another session, another day. Welcome sa ating last part training series na Forex for Beginners Part 3. Sa video na to, pag-uusapan natin ano ba yung mga kailangan o dapat nating gawin para maging consistent profitable trader tayo dito sa Forex journey natin. At kung bago ka pa lang dito sa channel o bago ka pa lang dito sa mundo ng trading at medyo naliligaw-ligaw ka pa, panoorin mo muna yung Part 1 at Part 2 training series natin para dito sa Part 3 na pag-uusapan natin ay makarelate ka. Doon sa Part 1, diniscuss ko kung paano tayo makapagsimula, kung paano tayo mag-analyze ng market, ano yung mga broker na gagamitin natin. And sa Part 2, diniscuss ko rin doon yung mga trading strategy na gagamitin natin na pasok sa personality natin. Okay? At once na napanood mo yon, mas lalong makakarelate ka dito sa Part 3 training series natin. Tara sa screen. So guys, welcome ulit sa ating training series. So ang pinaka-topic natin sa video na to ay itong how to stay profitable in forex trading. So dito sa video na to, i-discuss ko sa inyo yung pinaka-secret ingredient sa trading strategy natin para maging profitable tayo. Okay? So bago tayo magsimula, counting recap lang po muna tayo dun sa part 1 at part 2 na training series natin para ma-refresh po tayo. At syempre magkaroon din ng idea yung mga bagong viewers natin dito sa channel natin. Okay? Ayan. Dito sa part 1 training series natin, diniscuss natin dito yung mga basics, market analysis, at recommended broker. So dito, diniscuss ko kung paano nga ba gamitin tong TradingView na app. So itong nakikita nyo sa screen guys, ito yung mga tools na kailangan natin para makapag-start tayo dito sa forex trading. So number 1, itong TradingView. Dito sa TradingView, ito yung ginagamit natin sa pag-charting. At the same time, dito tayo nag-analyze ng market, kung ano yung market or instrument na gusto nating i-trade. So lahat ng financial instruments dito natin makikita sa may TradingView, kung ano yung current price ng certain assets katulad ng stocks, crypto, pag sa crypto, yung Bitcoin, Ethereum, Ripple, kung ano-ano pang token na meron sa crypto. Sa stocks naman, yung Nvidia, Microsoft at marami pang iba. So dito natin nakikita yan sa TradingView. Ngayon, dito sa TradingView, kapag marunong ka na mag-analyze ng market, yung mga basics, para makapag-trade ka na ng live dito sa forex trading, kailangan po natin ng broker. So, sa broker, dito tayo makikreate ng account, dito po tayo magde-deposit, and then kapag may income or profit tayo, dito rin tayo mag-withdraw. So, ang recommended broker na ginagamit ko ngayon, itong XNES at saka XM Global. Ulitin ko, marami na rin akong broker na nagamit, pero so far, ito yung pinaka nagusto ko, XNES at saka XM, kasi very minimal lang yung deposit amount and at the same time, mabilis po yung withdrawal. At ang maganda dito ay yung support, mabilis sila mag-reply kasi 24/7 po silang open. Okay? So kung ikaw, bago ka pa lang at wala ka pang account dito sa mga broker na to, check nyo po yung link dyan sa description or dun sa comment section. Pwede po kayo mag-sign up sa link na yan para maging part kayo ng community natin. Okay? And then, once may account ka na dito sa mga broker na to, yung account na to, i-connect mo to sa dito. I-connect mo dito sa MT5. Sa MT5, dito tayo nag-execute ng mga live trades. Actually guys, kahit hindi mo nang kailangan yung MT5, pwede ka mag-trade ng live mismo dito sa loob ng app ng XNES at saka ng XM. So, it's either desktop or sa mobile app. Pero karamihan ngayon dahil nakasanayan na yung MT5 gamitin, ito na yung ginagamit talaga. And ako, ito yung ginagamit po sa pag-execute ng mga live trades ko kasi malinis po siya at saka simple lang po gamitin. Okay? So, and then ito yung mga social media platform. So, magagamit natin to. Kailangan lang natin mag-research ng mga coaches na pwede natin pagkunan ng mga ideas na pwede natin i-compare sa strategy na ginagamit natin. And then, ito rin po yung username ko. Pwede nyo rin po ako i-follow sa mga social media platform na to. Ayan. So, nagpo-post po ako dito ng mga analysis ko, lalo na pag every Sunday. Siyempre, mag-i-start tayo mag-trade ng Monday, di ba? For the coming week.
So, Sunday pa lang, nag-upload na ako ng analysis ng mga major pairs or ng BTC or ng gold. Nag-a-analyze ako kung ano ba yung magiging analysis or setup ng mga certain assets na to for the coming week. So, mag-subscribe kayo and then click nyo na rin po yung notification bell para once na nag-upload ako ng mga analysis ko, ma-notify kayo at magkaroon kayo ng idea kung paano ko tinitignan yung market. Alright? And then dito sa social media platform, be careful lang din guys sa mga pina-follow natin. Just make sure na legit, hindi lang yung puro pangahay, puro kita lang ang pinapakita. Kumbaga, hinahype ka doon sa mga results nila pero behind the scene is marami na rin palang losses, okay? So, doble ingat. So, ito yung part 1 natin. And then sa part 2, diniscuss ko naman dito yung iba't ibang klase ng trading strategy na ginagamit dito sa forex trading. Itong diniscuss ko, ito yung pinaka-popular, okay? So, pili ka lang ng isang strategy na kung saan ano yung madali sa'yo intindihin at feel mong gawin. Kapag nakapili ka na ng strategy na yon, along the way, papagandahin mo yon, i-refine mo yon hanggang sa mas ma-maximize mo yung profit dito sa forex trading. Kapag na-master mo na yung strategy na napili mo, itong mga other strategies na to, kapag titingnan mo to, doon sa strategy na ginagamit mo, halos pare-pareho lang. Kumbaga, magkakaiba lang siya kung paano siya tignan o paano siya i-apply o paano siya gamitin. Okay? So, ito yung Forex for Beginners Part 2. So, yung Part 1 and Part 2 natin, nandiyan po sa playlist. Pwede nyo pong i-check. And then may naka-upload din doon yung mga advanced na trainings natin kung paano pa natin mapapaganda yung Forex trading strategy natin. Okay? So, tara, dito sa Part 3 natin na training. So, how to stay profitable in forex trading. Ayan. So, ngayon guys, dun sa trading strategy natin, di ba may basics na tayo and then trading strategy. Actually, itong pag-uusapan natin sa video na to, ito yung pinaka-secret ingredient na kung saan kapag in-apply mo to, mas magiging profitable ka at the same time, mas mamamaximize mo yung profit mo. Okay? And then magtatagal ka sa forex trading kasi itong part 3 natin na topic, kapag wala to at hindi mo to in-apply sa strategy mo or dun sa trading mo, hindi ka magtatagal dito sa forex trading. Or it's either stocks man yan, crypto man yan, o kung ano mang asset ang tinitrade mo. Kapag wala itong part 3 na to, hindi ka magtatagal sa trading. Kasi hindi ka magiging profitable at puro loss lang yung mangyayari sa'yo. At the end of the day, magkukwit ka. Okay? So, pag-usapan natin dito, how to stay profitable in forex trading. So, ito guys, yung nakikita nyo sa gilid, ang tawag dito is object tree and data window. So, na-open and close to. Kumbaga, ginawa ko siyang PowerPoint. So, pwede ko tong i-hide at i-show yung mga topic na i-discuss natin. So, gagawin ko sana to sa PowerPoint, pero dito na lang. Okay? So, start tayo. So, number 1, ano ba yung pinaka dapat nating gawin or pinaka secret ingredient para maging profitable ako dito sa forex trading? Hindi lang basta maging profitable ha, maging consistent profitable dito sa forex trading. So, number 1 guys, lalo na sa mga bago, kailangan yung gawin to. Ano yon? Etong number 1, itong journaling. Okay? So ito guys, na late lang lumabas tong pinaka-subtext natin. So ito yung pinaka-topic natin. Trading rules, psychology, ang risk management. Ano yung journaling? Kumbaga, every time na nagtitrade tayo, nag-a-analyze ng market, i-journal natin yon. Isusulat natin yung mga mahalagang informations or details na kung saan para mas madali mo siyang intindihin. Okay? So halimbawa, nag-take ako ng entry, long position. So isusulat mo ngayon, nag-take ako ng entry sa Euro USD, long position sa ganitong level. At ang pinaka-importante dun guys, ang reason mo or note bakit mo tinake yung entry na yon. Okay? So tinake ko yung entry kasi ganito yung confluences. Ano yung confluences? Kumbaga, ito yung mga basihan or criteria mo na ginawa mo para i-take mo yung entry. So, kailangan mong i-journal yon. Once na nag-loss naman, ano kayang reason ba't na-loss? Ito pala yung reasons. Kasi yung stop loss level ko, masyadong tight. Yung target profit ko, kumbaga, instead 1:2, ginawa ko 1:5. Dapat pala 1:1, 1:2 lang. Dito pala ako profitable. So, along the way, nako-compress mo yung mga ideas na yon sa pamamagitan ng
journaling. And then sa journaling, nare-refine mo yung strategy mo. Kumbaga, yung strategy mo, lalo na bago ka pa lang, sinulat mo mga 100 steps. Okay? So, kumbaga, step 1, ito yung gagawin ko. Step 2, hanggang step 2, 100. And then along the way, habang namamaster mo na yung strategy mo, nako-compress mo na siya. Okay? Ibig sabihin, from 100, naging 50 na lang, naging 30 na lang, naging 20 na lang, hanggang dumating sa time na hanggang 5 na lang or 3. Titignan mo na lang, alam mo na yung takbo ng market. Okay? So, kailangan mo mag-journal. Kasi sa journal, diyan mo na re-review yung mga data or record mo about sa trading journey mo. Alright? So, napaka-importante ng journaling. Ano yung pangalawa? Pangalawa, ito, checklist o rules. So, ngayon guys, kapag nag-journal ka na, number 2, gagawa ka ng checklist. Ano yung checklist o rules? Okay, sige, para mas madali natin intindihin na, may napapanood kasi akong vlog ngayon nila Paring Hive, nila Paring G, yung Gentry, timepieces. Meron silang 7 steps to authenticate kung ang Rolex na binibenta or certain na watch na binibenta ay legit, okay, at hindi fake. Okay? So, ba't nila ginagawa yon? Para ma-authenticate nila na yung binibili or binibenta nila is original at hindi fake, di ba? Kasi luxury yun eh, masisira yung pangalan nila para safe sila. Ganon din sa trading. Gagawa ka ng checklist, kumbaga checklist number 1, eto step 1, step 2, step 3, at then kapag puro check yung sagot doon sa mga checklist na yon, saka ka magti-take ng entry. Okay? Kasi pag wala kang checklist dito guys, mahihirapan ka. So ako personally, meron akong checklist. Sa checklist ko, merong 4 na questions. Kapag isa doon, no, hindi ako magte-take ng entry. Ganun lang siya kasimple. Okay? So ano ba yung sample ng checklist? Sige, bigyan ko kayo ng sample. So sa checklist, halimbawa, step 1, analyze the market momentum at higher time frames. So, ano yung mga higher time frames? Yung daily, weekly, monthly. Ayan. Titignan mo doon sa daily, weekly, monthly kung ano ba yung momentum ng market. Step 2, look for entry setup at H4 or H8 time frame. Ayan. And then, step 3, look for entry confirmations at, sabihin natin 15-minute time frame or 1 hour time frame. And then, step 4 is all criterias are present. Ayan. If yes, take the trade. Tapos, if no, wait for more confirmations. So, ganun guys. Itong checklist na to guys, walang nagturo sa akin nito. Kumbaga, sa kapapanood ko lang. Kasi, nung nag-start ako mag-trade, actually guys, wala akong mentor or coach na nagturo sa akin. Inaral ko to personally, self-study lang. And then, nung nag-start ako, hindi ko na lang napansin na nagjo-journal ako. So, yung journal ko guys, since January 2022, up to now, nagjo-journaling po ako. So, kapag inipon ko po yon, siguro makapaggawa na ng libro yun ng mga 4 hanggang 6 na libro. Ganun po karami sa kaka-journal ko. So, yung sinulat natin, hindi po lumabas kasi nagde-delay po yung internet natin. So, ito, kaya you are blessed na natin mo tong training na to kasi may mga ganitong tinuturo, which is sa ibang mga coaches o sa mga content creator, wala kang mapapanood na ganito. Or, kung meron man, may hirapan kang makahanap. Okay? So ito guys, gagawa ka ng checklist mo. Itong checklist na to, kumbaga, ito yung pinaka-system mo. Okay? So kapag may checklist ka, may iwasan mo yung FOMO. Ito. Ayan. Ano yung FOMO? Fear of missing out. Nagkakaroon lang naman ng FOMO kapag wala siyang system or sistema na sinusundan. Okay? Kapag may, ito guys, itong pinapaliwanag ko sa inyo, hindi na to basta training ha. Sistema to. Kumbaga, yung sistema na yon, kapag mayroon kang sistema, naging solid yon or na-refine mo yon, magiging clear yung direction mo. Okay?
Kasi minsan yung mga patience o discipline na yan, dahil maraming temptation, di ba? Lalo na dito sa trading, kahit wala kang setup, parang nahype ka na mag-trade, parang nangangati-ngati yung kamay mo, di ba? Pero kapag may checklist ka or system ka, kapag wala yung setup na yon sa trading chart or dun sa market, hindi ka magte-trade, okay? Pero kapag wala kang system, lagi mo tong mararamdaman itong FOMO na to. Bakit? Konting galaw lang, parang baka maiiwan ako, kaya kailangan ko sabayan. 'Di ba? So ngayon pag sabay mo biglang bumaba. Kasi bakit? Dahil wala kang sistema, okay? So ito, kailangan meron kang checklist or rules. So gagawa ng sarili mong sistema na ikaw lang makakaintindi niyan. So ito yung number 2 natin. So i-delete ko na 'yan. Ano yung number 3? Ito guys. So kapag nag-journal ka na, meron ka ng checklist or rules, okay? Be patient. Apply mo rin tong patience na to. Actually guys, along the way, kapag mayroon ka ng sistema, lalong-lalo na pag solid na yon, ma-apply mo na yung patience. Bakit? Makakapag-antay ka kasi ng right setup eh. Di ba? Kasi kapag wala kang sistema, itong patience na to, hindi ka mapakali. Bakit? Kailangan kong mag-trade ngayon, kailangan ko habulin yung market, kailangan kong kumita, kailangan kong wala akong palalagpasin na setup, wala akong palalagpasin na entry, diba? Para mag-profit ako today. Gusto kong makakota ngayon, which is mali yun. Okay? Maling-mali yun. Kaya first year, second year ko, puro loss ako. Bakit? Wala akong na-build na sistema. Okay? Puro loss ako, nakafocus ako dun sa strategy ko, trades ko. Actually, naka-build naman ako kay papano ng strategy, pero hindi pa talaga ganun siya ka-profitable or refined kasi mayroon pang kulang. Ito yun. Ano yung kulang? Itong pinag-uusapan natin. Okay, so kumbaga parang na-stuck lang ako dun sa part 2 na yun na training natin, pero yung part 3 na-skip ko na kasi gusto ko talagang kumita, habulin lahat ng bawat galaw. So number 3, be patient at antayin mo yung tamang setup. Always wait for the right timing. Okay? Ano yung number 4? Then syempre, be disciplined. Kailangan maging consistent tayo dito sa sistema natin. Kasi guys, kung tingin mo maganda na yung sistema mo, may ginawa kang robot or may ginawa kang AI o may ginawa kang EA, yung expert advisor na mga nagkukusang trade, apply mo pa rin yung discipline. Kasi guys, yung discipline yun yung isa sa ingredient para maging profitable ka dito sa forex trading. Kasi kung hindi natin susundan yung discipline na yan, hindi tayo patient, and then lalabagin natin yung rules natin, tayo lang din magsasuffer along the way. Okay? So, hindi tayo maging profitable dito. So, kung tingin mo magaling ka, sabihin na natin magaling ka, pero guys, wala tayong laban doon sa mga malalaking financial institution, mga malalaking bangko, Federal Reserve, Central Bank, yung mga malalaking bangko sa Australia, sa Japan, sa London, sa US. Anong laban natin doon, di ba? Sila yung nagpapagalaw ng market. Kumbaga, tayo mga retail traders, sinasabayan lang natin yung movement based doon sa setup or system na na-build natin. Okay? So, kailangan natin i-follow yung sistema natin at be patient, be disciplined. Kasi kapag hindi natin to in-apply, hindi tayo magtatagal dito sa forex trading. Okay? At ang pinaka-importante sa lahat dito, actually ito guys, so sinamarize ko na to, journaling, checklist, patience, discipline, at pinaka-importante sa lahat. Kapag wala na ito guys, hindi ka magtatagal dito sa forex trading. Ano yon? Risk management. Ito yung magpapa-stay sa'yo ng matagal sa forex trading para maging profitable ka. Kasi sa risk management, pinoprotektahan mo yung capital mo. Okay? Kasi kapag protected yung capital mo, along the way, maraming opportunity or setup or A+ setup ka makikita sa market based doon sa strategy na ginawa mo. So, ito yung risk management. Discuss ko yan maya-maya. So, napaka-importante nito. Kasi kapag wala to, ito lang, ayan lang. Wala guys, wala pong mangyayari sa trading journey natin. Okay? So, bakit ko nga ba ito sinishare? Simple lang. Para maiwasan mo na yung mga mistakes na nagawa namin, personally me, for the past few years. At the same time, makasave ka ng oras, pagod, at pinaka-importante sa lahat, pera. Ang pera, napakahirap hanapin, di ba? Pero napakadali lang gastusin. Dito sa trading guys, kapag wala kang sistema, di ba naririnig natin sa iba na ang forex trading, sugal daw.
Yes, masasabi nating sugal itong forex trading kung wala kang sistema na sinusundan, kung wala kang strategy na ginagawa. Halimbawa, pumasok ka lang dito sa trading, hindi mo alam kung paano pala gawin to, itong mga journaling na to, itong checklist na to, itong patience na to, itong discipline or risk management. Basta pindot ka lang ng buy and sell, buy and sell, buy and sell. Sugal talaga yun kasi bakit hinuhulaan mo lang yung market eh. 'Di ba? Unlike kasi pag may sistema ka, paglalabas lang yung sistema na yun dun sa market na yun, saka ka lang magti-trade. So kapag mayroon ka sistema, hindi po yun sugal. Ang tawag doon, totoong negosyo. 'Di ba? So parang ganito lang yan. 'Di ba? Alam naman ng karamihan na yung US dollar laban sa Philippine peso tumataas. 'Di ba? So halimbawa, ang current price ngayon ng Philippine peso is against $1, 59 pesos. So ilang buwan na yan o maybe taon na yung 59 na yan. So what if dumating bukas? Bukas yung dollar naging 53 pesos na lang. Adi may savings ka. May idea ka dito sa Forex Explains. Anong gagawin mo? Di ba mag-open ka ng US dollar account? Bakit? Kasi naniniwala ka na yung US dollar is tataas yung presyo. So tanong, sugal ba yon? Hindi. Nag-antay ka lang ng right setup or right timing. Di ba? Strategy yun. So, ganun din dito sa forex trading. So, kailangan mo mag-build ng system and then yung system na yon, yan yung magbibigay ng profit sa'yo. Bakit? Kasi yun lang yung susundin mong setup eh. Kapag wala yon, hindi ka mag-trade. Okay? So, ito guys, mayroon na tayong description. Chinat GPT ko lang to kasi hindi po tayo ganun kagaling sa English. Okay? So, building a system is what makes you profitable in forex trading. It helps you avoid FOMO, minimize losses, stay in the game longer, and maximize profits, which is totoo po to. Okay? Kapag meron ka sistema, halimbawa, nag-check ka ng entry, di ba? Nag-check ka ng checklist mo, wala yung setup mo. Magti-trade ka ba? Hindi. Okay? So, maiwasan mo yung FOMO. Di ba? And at the same time, dahil nag-aantay ka lang ng tamang setup, mami-minimize mo yung losses. Kasi guys, kapag wala kang setup, trade ka lang ng trade dito sa market. 'Di ba? So kapag wala kang setup, trade ka ng trade tapos mali pala, mauubos yung capital mo, 'di ba? Pero kapag may setup ka, hindi man 100% guaranteed yung setup mo, mami-minimize mo yung losses mo. Kapag mayroon ka sistema, mama-maximize mo yung profit mo, lalo na pag A+, katulad nito. Yan yung damit ko. A+ setup. Ibig sabihin, pinagawa ko to para ma-remind ako na yung iti-trade ko lang. Okay? So kung yung A+ setup ko lumabas sa isang linggo, isang beses lang, okay lang yun. 'Di ba? Kaysa naman maubos yung capital ko. 'Di ba? And then ang pinaka-importante guys, dito sa part 3 training series natin, itong ayun pwede mo siyang ano yan? Pwede mo siyang i-delete ng sabay, okay? At ang pinaka-importante sa lahat, itong risk management. So, paano ba ina-apply itong risk management sa trading natin? Okay, so ganito lang siya. So, scroll lang natin. So, ito maganda sa may trading view kasi pwede ka mag-drawing, di ba? So, parang PowerPoint na rin. Pwede ka mag-discuss. Ito, na-delete ko yung ayan. Na-delete ko yung subtext. Ayan. So actually guys, itong video na to, pangalawang take ko na to kasi yung unang video na ginawa ko, walang audio, hindi ko alam kung bakit. So, bilang kabayaran, mag-subscribe ka lang. Okay na ako doon. Alright? So ito guys, risk management. So ito, pakinggan mo mabuti kasi nung nag-start ako dito sa forex trading, hindi ko talaga alam to. And then, buti na lang, may mga certain YouTubers or mga coaches na napapanood ko na dinidiscuss nila to. So, nalaman ko na to after 1 year o 2 years na. So, ngayon, nirefine ko yung topic natin, sinamari ko na para mas madali mong maintindihan. Para yung part 1, part 2 training series natin, lalong-lalo na yung trading strategy natin, mas mapaganda pa natin para ma-maximize natin yung profits natin. Okay? So, ano ba yung risk management? Yung risk management, guys, ito yung sistema, kumbaga, ito yung magkukontrol sa capital natin. Ito yung reason para tumagal tayo dito sa forex trading at para maging profitable tayo. So, paano natin i-apply itong risk management dito sa trading natin? Okay, so ganito lang po siya.
Sample, 'di ba? Halimbawa, ito yung A+ setup ko. Sample lang ha. Ito yung A+ setup na meron ka. Angat natin. Okay. So, demand zone. So, ako, 'di ba, doon sa part 2 training series natin, ang ginagamit kong strategy is supply and demand and smart money concepts. So, halimbawa, ito yung demand area. Okay. Dito nagsimula yung pagtaas ng presyo. So, ito yung demand zone. So, sa supply and demand, laging once na tumaas yung presyo, inaabangan natin yung pagbaba ng presyo. Kasi dun sa baba, dun tayo hahanap ng entry confirmation. Okay? Kasi kung sasabayan mo yan, and then biglang bumaba, malulos ka. Okay? So, supply and demand, once na tumaas to, mag-aabang tayo pababa. Ngayon, once na nakita mo na yung A+ setup mo, eto guys, itong A+ setup mo, hindi pa yan guaranteed 100% na profitable yan or papabor yan sa setup mo. Kumbaga, wala kang assurance na magiging winning to, itong setup na to. So, dahil yung A+ setup mo, effective, mataas yung win rate, kailangan mo apply ngayon ng risk management. So, paano yon? So, ito yung A+ setup mo. Okay. So, alimbawa, nag-trade ka. Ang gagawin mo, itong capital mo, wag mo ubusin yan sa iisang trade lang. Pwede nyo pong hati-hatiin yan. So, dito sa forex trading, ang pinaka parang rule na sinusundan natin every time na magte-trade tayo gamit yung capital natin is 1 to 2% lang ng capital mo ang iti-trade mo. So, alimbawa, 1% lang ng 20,000 is 200 pesos. 200 pesos ba? Yes. So, yun lang yung iti-trade mo. So, dito sa forex trading, para malaki yung profit mo at medyo kurot lang sa capital mo, kailangan malaki yung portfolio mo. So, anong purpose nun? Ba't yun lang yung kailangan kong i-trade? Ganito kasi siya, guys. So, halimbawa, nag-trade ako. Okay. Pag-trade ko, unang setup, unang entry, halimbawa, kahapon, Monday, unang araw ng linggo, nag-trade agad ako. Pag-trade ko, loss ako. Okay? So, ilang chances pa yung natitira sa'yo? Meron ka pang 9 chances na makabalik sa market or makapaghanap ng setup. Kasi kung walang risk management, ang gagawin mo, yung 20,000, trinade mo ngayon dito sa isang setup lang, na-loss. Ubus ngayon yung capital mo. Okay? Okay, what if along the way may nakita kang magagandang setup based to sa strategy mo na yun at yun talaga yung mga winning setup mo. Hindi ka na ngayon makakabalik sa market. Not unless malaki yung capital mo. Okay? So, kailangan risk management. So, hati-hatiin mo lang tong capital mo kung magkano yung capital na kaya mong i-risk dito sa forex trading. And then, disclaimer guys. Dito sa forex trading, iti-trade mo lang yung capital na willing kang matalo. Hindi yung kapag natalo ka dito is ikakalugi mo, iiyak-iyak mo, hindi ganun ha. Kuha ka lang doon sa savings mo or sa ipon mo yung amount na willing kang i-risk dito. Kung matalo man yon, hindi ka masasaktan or okay lang sa'yo. Right? So ngayon, alimbawa, pangalawang entry, na-lose ka ulit. So meron ka pang 8 chances na makabalik sa market. What if dito sa pangatlong setup mo, okay, nagkaroon ka ng profit, pumabor yung market sa'yo. Yung risk-reward ratio mo dito is 1:4. Ngayon, kapag 1:4, ibig sabihin, sample, 2,000 pesos yung in-entry mo, magkano yung profit mo? 8,000 pesos. So, yung 4,000 mo na loss, nabawi mo na. May profit ka pa na magkano? 4,000 pesos. Okay? What if dito sa pang-apat na loss ka ulit? And then dito, nagkaroon ka ulit ng profit, bawi na naman tong loss mo, mayroon ka na namang profit. So, ganun guys. Dito sa forex trading, hindi bawat entry natin is winning. Hindi lahat ng entry natin dito is papabor sa setup natin. Okay? And then, sa risk management, ito, based sa strategy na ginagamit ko. Okay? Based sa strategy na ginagamit ko na supply and demand and smart money concepts, profitable ako dito sa 1:2 risk-reward ratio. So, dito lang ako. So, minsan, kapag yung target profit ko more than 3 na or 4, 1:4, kino-close ko na yon. Kadalasan, based sa experience ko dito, kapag inahayaan ko siyang umakyat sa ganong level, nalulos pa ako. So, yung 1:2 ko na reward, minsan, bumabalik pa yan. At yung entry ko, nakakain pa.
or natatalo pa. Okay? And then kaganda dito guys sa risk management, mayroon din tayong tinatawag na parang bonus. Itong bonus ano lang naman to, parang term lang naman natin dito. Ano yung bonus? Minsan kasi pag nag-i-entry ka, di ba 1:2, 1:1, minsan may mga times talaga na makakabingwit ka. Lalo na pag sobrang ganda ng setup, yung tipong lahat ng rules, yung checklist, yung criteria andon sa setup na yon. Pag trade mo, minsan yung entry mo, nag-trade ka lang ng 2,000, minsan nagiging 1:5, 1:6, 1:10. Di ba? Madalang lang mangyari yon. Pero 'di ba, malaking tulong 'yun. Yung tipong isang linggong trade mo or isang linggong loss mo, ano na agad, bawi na agad sa isang trade lang. And then dito guys sa risk management, strictly i-apply nyo to. Yung mag-journaling na yon, yung checklist natin, yung patience, yung discipline, at ito, i-apply nyo to. Kasi bakit? Kapag hindi nyo to in-apply, yung life savings nyo, lahat ng inipon mo ng ilang taon, ilang buwan, dito guys sa trading, minutes lang, ubos yan. Kaya kailangan mong i-apply tong risk management para tumagal ka dito sa trading at hindi lang basta tumagal, maging profitable ka. Okay? And at the same time, doon sa mga nag-aaral pa lang, kailangan talaga na risk management para tumagal ka kasi along the way, inaaral-aral mo pa lang yung trading, di ba? So, kailangan mo i-apply tong risk management na to. Okay? So, delete lang natin to. Ayan. And then guys, dito sa checklist mo, ilagay mo rin na halimbawa, sa checklist ko, ang trade ko lang per day is 1 to 2 trades a day lang. So kung yung 1 to 2 trades ko puro loss, next day ka na ulit. Wag ka mag-over trading. Wag mo nga habulin yung market kasi yung market, yung opportunity sa market, hindi mawawala yan. Kung ngayon talo ka, balik ka lang bukas. Kasi guys, kapag pinilit mo ng pinilit yan, nalos ka na isang beses o dalawang beses, tapos bumalik ka sa market kasi gusto mo makabawi, mas lalo kang malulos or matatalo. Okay? So, ilagay mo rin sa rules mo kung ilang trade ka lang per day para at least ma-minimize natin yung losses natin. And then, the next day, pag nakabawi tayo, nakakita tayo ng maganda setup, mas mamamaximize natin yung profits natin. Alright? So, yun lang guys. Yan lang yung training natin dito sa part 3. And congratulations na natapos nyo itong training series natin about Forex for beginners. And hopefully, marami kayo natutunan dito sa training series natin magmula doon sa part 1, part 2, and part 3. So, pwede nyo pong ulit-ulitin to hanggang sa ma-master nyo. And then doon sa playlist natin ng Forex for beginners training, meron po akong in-upload doon ng mga advanced training na mas mapapaganda nyo palalo yung trading strategy nyo. Okay? So guys, wag na wag nyo kakalimutan tong part 3 training series natin. Ito yung pinaka-secret ingredient ng lahat ng mga traders na naging profitable dito sa Forex trading. And then yung ginawa ko kanina na checklist, pwede nyo pong gamitin yon, pwede nyo pong i-refine yon, dagdagan based dun sa pagkakaintindi mo para at least yung trading strategy na napili mo para mas mapaganda mo pa at ma-refine mo pa ng todo. Okay? Actually, halos yun lang din naman yung checklist na sinusundan ko. And then i-refine nyo yon kapag na-master nyo na yung trading na to guys. Ang sarap kumita dito sa trading. Kumbaga, yung for the past 2 years na losses natin, dadating talaga yung time na isang trade lang, dalawang trade lang, lahat ng pinaghirapan mo, worth it. Okay? So guys, kung may mga questions ka dito sa training series natin, pwede po kayo mag-iwan ng comment yan and then isa-isa po natin sasagutin yan. Alright? So guys, I hope na marami kayong natutunan dito sa last part training series natin ng Forex for Beginners Part 3. And then yun lang naman yung pinakasikreto guys, journal, at the same time, gumawa ka ng sarili mong checklist or rules. Kapag yung entry setup na nakita mo sa market is wala do sa rules mo, wag na wag mong iti-take yung entry. And then syempre, be patient, be disciplined, kumbaga patience in a sense na mag-aabang lang tayo ng pinaka A+ setup natin. Kapag hindi natin nakita yung sa market, wag na wag tayo mag-trade. And then be disciplined, kailangan maging consistent tayo para at least maiwasan natin yung FOMO. Kasi guys, ang greed ng tao, hindi talaga siya minsan may iwasan. So, kailangan talaga natin sundin yung sistema natin. And then be disciplined. And then yung pinaka last part is yung risk
management. Okay? So, kailangan every time na magte-trade tayo, protektahan talaga natin yung capital natin. Kasi along the way, yung capital natin, mag-generate yan ng malaking profits along the way. And then, once na nag-compound yan, lalaki na ng lalaki yung portfolio mo at kukurot ka na lang doon at every time na kukurot ka, yung profit naman mas lalong lumalaki pa. Okay? And then guys, bago lang din tayo magtapos, gusto ko lang din i-promote na nagko-conduct po ako ng paid mentorship. And then kung interesado ka na matutunan talaga one-on-one itong forex trading, message mo lang ako sa Facebook ko, yung link nandiyan po sa description or dyan sa comment section. Okay? Doon sa paid mentorship, ituturo ko sa inyo yung pinaka A+ setup na ginawa ko dito sa forex trading. So kung interesado ka, message mo lang ako at kita-kits po tayo soon. So guys, happy trading sa lahat at kita-kits po ulit tayo sa next na video. See you!